Okay naman yung income ng isang doktor. Bakit nyo napasukang Politics. mag-politics? Calling. Calling din! Inspire! So, ako si Doc Jaza. So, my real name is Jalis Dispo Cayabyab. I'm married. May 2 kids. Ilan kayo magkakapatid ulit? 7. 7! Yes! Pangilan kayo? Panglima. Yung daddy ko tamad. Pero Boring. galing po ba kayo sa mayaman na pamilya? Hindi ko masabi na mayaman na as in mayaman. Kinaya naman nila na pag-aralin. Anong kami. work ni mother and father nyo? May business sila dati. Bangus. Bangus! Oo, konsignasyon. May konsignasyon. Yun. Meron silang mga feeds, ganun. Nagsusupply sila. Taga saan po ba kayo sa... Bunuan Giset. Bunuan talagang yan ng product bangus. Si husband niyo po, paano po kayo? Ay, oo nga pala. Ay, si husband Paano ko. siya nakilala? Actually, magkakilala na kami even Doktor din before. ba? No, nurse naman siya. Nurse nyo. Hindi naman. Dati, high school, magkakilala na talaga kami. Parang friend na rin. Oo. Pero naging kami, nung nagre-residency na ako. Sino pong nanligaw? Kayo po or si sir? Ay, grabe siya. Kayo po? Siyempre siya, maganda ako, di ba? Tama. Siya, syempre. Pero yun nga, nag-start, syempre. Una kasing friend muna. Magkaibigan na nga kami before, di ba? Tapos, after, nakakagulat din kasi tagal, nag-New Zealand din kasi siya eh. Tapos, ang tagal, tapos biglang chat lang na, hi, hello, parang ganun. Tapos, nagkaroon na ng exchange of conversation, ganun na. That's it. Yes! Ganda! Hindi ako maniwala. Kasi may camera eh. Pwede ko tayo dinidok eh. Ilang taon kayo nung kinasal kayo? Ilang taon na age ko? Ah. Nito lang eh. Recent lang kami kinasal, 2023. Saan kayo nag-high school? Edna, sa ko graduate. Yaman. Hindi. English speaking. Graduate ako sa Ednas, pero most of my school years kasi sa St. Michael, sa Bunuan. Nag-transfer lang ako. So, doktor po kayo. Yes. Kailan po kayo pumasa? 2013 ako graduate. 2014 ako nag-take ng boards. So, 2014. Di ba, ang doktor may ano pa yun? Pre-med. Pre-med. Ano yung pre-med nyo? Nursing ang pre-med Saan ko. po? Yupang. Pero after kong mag-nursing, ang naging trabaho ko, manager sa McDonald's. So working student kayo. Hindi naman totaling working student kasi graduate Oo na nga ako pala. ng nursing eh. Before ako mag-med school. Bakit Manager hindi ako na sa lang McDo. nursing yung pre-practice nyo? Ba't sa McDo pa? Actually, kasi noon, nung bata ako, ang gusto ko talagang mga course is mga management. Tapos nag-doktor pa kayo? More of a business. Ang lagi kong sinasabi, calling ko ang pagiging doktor. Kasi? Kasi nga, growing up as a child, ang gusto ko business. Gusto kong maging manager. Gusto kong maging manager ng mga bangko, mga Tapos nung college, ang isang nag-convince sa akin na mag-nursing, best friend ko ng high school. Para magkasama kayong dalawa? Yes, para magkasama kami. Babae. Tapos yun yung time na in-demand ang nursing. Sobrang in-demand. Paano kayo naging doktor? Anong nag-convince sa inyo? Nung nag-nursing ka na kasi, dyan mo na makikita lahat. Siyempre, nasa medical field ka na, nag-start ka na. Parang kulang. Parang nakukulangan ako sa ginagawa ko. Yun na, siyempre, makikita mo yung ginagawa ng mga doktor. Parang mas gusto ko na ako mismo yung... Hindi naman inggit. Inggitera ang peg. Hindi tayo ganyan. Bawal yan. More hindi inggit ang term eh. So parang siguro na-inspire. Oo. Na-inspire ka na parang... Dali lang naman ng ginagawa. Parang I can do more. Nung una, akala ko madali. Pero nung nagdo-doktor na ako, nung nag-aaral na ako, ano ba itong pinasok ko? Gano'n. Seriously, kasi talagang mahirap ang mag-medicine. Talagang full-time. Dapat full-time kang nag-aaral. Pero ba't gano'n yung mga nagdo-doktor? Fresh pa rin, no? Parang di mo nakita ng hirap eh, no? Blooming? Siguro, kung nakita nyo ako nung nagre-residency training ako, nung talagang hospital duty, Diyos ko, pati magsukla, hindi kami nakakapagsukla. Ngayon, nakariban. Ganun talaga. Sabi ko, kailangan maayos ang hair para wash and go. Yung residency, di ba, parang tapos na kayo mag-doktor, tapos nag-aaral uli kayo ng 3 years. Yes. Mag-aaral ka ng 3 years. After mo mag-aaral ng 3 years, mag-exam ka Hindi ulit. pa kayo napagod. Actually, pagod na. Di ba, nag-doktor ba? Ano ba itong pinasok ko? Hindi pa rin nakontento, no? Ayan, nung una talagang, syempre, nung nag-doktor ka, akala mo pagkatapos mong Tapos mag-doktor, na. tapos na. Ay, parang ganun. Tapos biglang, nung nakita mo na nga yung process, meron pa palang ganun. Na-inspire kayo uli.
yung tamang term. Na-inspire kayo ulit. Ano ba yung specialization ni Doc Jaja? Internal medicine. Internal, ibig sabihin? Mga puso, Ouch! baga. Pero ibang ano ibang puso Internal talaga, organs. oo. Gastro, mga cardio, kidneys, mga ganun. So kami, meron na kaming free consultation. Free Ay, consultation. pwede. Walang problema dyan. Di ba meron si Doc Jaja, ano yun? Online. Yes, meron akong Facebook page. May online consultation kami. Yes, kayo. I do online consultation. Pwede tayo live! Live consultation. Yes. Meron ba kayong isang encounter with specific patient na hindi nyo makakalimutan? Ay, madami. Ano yung number one? Especially nung COVID, talagang iiyakan ka kasi ng pasyente. Meron akong mga naging pasyente, ilan sila sa bahay, and they share oxygen. So yun talagang medyo heartbreaking for me. Kasi syempre as a doctor na alam mo din kahit papano na somehow mag-i-improve sila only if meron silang enough na parang equipments, may enough na... Single pa kayo nun, no? Wala pa kayong anak during COVID? May isa akong anak During COVID? during COVID, pero malaki na siya. Ilang taon na siya nun? Nung time na yun, that was 2020... 12 So, 12 years meron old. yung 3 buwan yung di makikita yung anak nyo. Ang pinakamatagal naman is more than a month. Kasi yun yung time na wala pang vaccine, tapos hindi pa masyadong alam nung kakaumpisa ng COVID. Isa ako sa nag-rotate sa COVID wards ng Region 1 during that time. So, ang ginagawa namin, 2 weeks na rotation, tapos 2 weeks na isolation, tapos aantayin mo pa yung swab test mo. Nung time na yun, sobrang tagal pa. So, talagang away from the family. Kapag nag-house to house sa mga bahay, kung ganyan kaganda yung doktor ang pupunta sa kanila, may ba na ayaw kayong paalisin ng pasyente? No? Minsan. Kasi Dok, meron yung ibang pasyente na hindi si Doc Jaja lang yung gusto ko. Meron naman. Meron talagang ano. Hindi rin lang dahil sa looks. Pero meron talagang iba na hahanapin. Actually nito, kasi sobrang busy ko nga sa sa campaign, ganyan. May nagpunta sa bahay. Relative ng anak ng pasyente ko, anak ng naging pasyente ko, na talagang hinanap ako, tinawagan ako dahil nagpunta talaga sa bahay dahil ang gusto lang daw ng tatay niyang doktor ako. Yes! Ito talaga yung isang Doc Jaja. Mukha, kaya nga alaga ka kay Doc Jaja. Anong tingin yung magiging edge ng nasa medical field and then sasabak sa politics? Actually, malaki. Poor health is equivalent to poor economy. Yun nga, gaya ng sabi ko, babalik tayo sa COVID. Di ba namatay ang ekonomiya during that time? Kasi halos lahat, hindi makapag-work, nasa bahay lahat. Nagsusungit rin ba kayo sa pasyente? Ay, hindi. Ano yun, dahil tatakbo ko, kaya... No. Even before, actually, even before. Kasi ang sa akin, may mga sakit sila eh. Kapag ang tao talagang may sakit, something is different sa kanila in a way na parang anxious na yung mga yan, talagang may anxiety na yung mga yan. So ikaw bilang doctor, you have to understand kung kunwari bakit ganun sila. Hindi naman more of sungit. Kung kunwari reminders, ganun sa mga matitigas ang ulo. Mga ganun. Pero hindi siya necessarily sungit na. Tapos, isa pang na sa mga doktor, pangit daw yung sulat. Totoo ba yun? Gusto mo ng sample? So, pangit ba? Ayoko namang sabihin mong binubuhat ko yung sarili kong bangko. Maganda! Magaling. Paano nyo mababalance yung oras nyo? Sa family, parang ganon. Actually, isa yan na nagdalawang isip ako before ako mag-run kasi I'm starting my family. Tapos, nagtuturo ako. I'm an academician. So, I'm the head of parang internal medicine department ng College of Medicine sa Lyceum. At the same time, I'm a clinician. Pero nagpa-practice kayo, nagtuturo kayo, tatakbo pa kayo. Yes. Pero ngayon... So far na ma-manage ko naman, breastfeeding pa ako. I'm a breastfeeding mother. Naalagaan nyo din yung sarili nyo, Dok? Hindi ba halata? Bagong riban nga, Ano ba yan? So far naman, kahit papano, talagang I make it to the point naman na masisingit ko yung time ko, especially sa baby. Kasi syempre, 7 months pa lang siya ngayon. Oo, tapos breastfeeding nga. Okay naman yung income ng isang doktor. Bakit nyo napasukang politics? Mag-politics? Calling din! Na-inspire! Na-inspire! Totoo! Hindi, Paano kayo actually, na-inspire? seriously. Si Mayor Belen kasi actually, parang she convinced me. Siya bilang mayor, ang dami niyang gustong, parang dami niyang visions for Dagupan City in terms of healthcare. So kapag nanalo po kayo or pinalad kayo, ano yung mga projects na gusto niyong gawin?
Actually, madami. Madami. Kasi sabi ko nga, dito sa Dagupan, masyadong marami pa yung kailangan actually for the people. So, una, dialysis center. My mom kasi died of kidney disease. Kaya, Diabetes. yes. And yun, complication niya yung kidney disease. So, ako, very close ang heart ko sa mga dialysis patients. Ang healthcare system ng Philippines actually medyo poor. Lalo sa mga areas na hindi pa masyadong develop. Parang sa akin kasi personally, ang gusto ko, gagawin ng healthcare system yung services by barangay level na. Kasi parang yung ibang problema nila, pati pamasahe, pinoproblema, mga ganun. Parang pa-accommodate. Oo. So, ang gusto ko talaga, ang services, dadalhin mo na sa tao. Ako kasi, magpapa-check up lang ako kapag may nararamdaman na ako. Exactly. Ako Yun din yung namimiss ko yung doktor ko. yun din yung mali na mindset kasi ng mga tao. Kaya mas maganda rin, gaya ng sabi ko, in a barangay level na.